Ang sinabi ni Paul, mas nakapako ang kanyang paningin o paningin natin doon sa mga bagay na hindi nakikita. Di ba? Kasi kung doon ko nakapako, sabi nga ng word, to see is to believe. Pero iba tayo mga kapatid, believe first and you will see. Di ba? Maniwala muna tayo bago mangyari. Kaya faith. Di ba? Anong ibig sabihin ng faith? Naniniwala ka, Hebrew 11:1, naniniwala ka na sa lahat ng mga hindi mo nakikita ay mangyayari. Naniniwala ka sa hindi mo nakikita. Iyon ang ibig sabihin mga kapatid, yung hindi mo nakikita. Ikaw, dalaga ka ba? Single ka, binata ka? Alam mo ba, na pag nanatili ka sa Diyos, makakapangasawa ka ng ngayon pa lang, hindi mo pa nakikita. Pero sigurado, pagpapala yung makikita mo na mapapangasawa. Bakit? Kasi nanatili ka sa Panginoon. Kaya nga, kapag nag-asawa ka, kailangan mag-seminar ka muna. Kasi hindi ito kanin na napasok ka tapos iluluha mo. Oras na nakatali ka na, tapos na. Oras na nakasal ka na, tapos na. Maghihintay ka na lang na mamatay ang isa bago ka makapag-asawa ulit. No, di ba? Kaya kung buhay ang asawa mo at may plano ka mag-asawa ng iba dahil OFW ka, nakatagpo ka ng mas maganda o mas gwapo, delikado ka. Dahil si Satanas ay manunukso. Nanakawin ngayon yung pag-ibig mo sa tunay mong pamilya, ililipat doon sa iba. Iyon ang sinasabing pagnanakaw ni Satanas. Sisirain niya ang iyong buhay. Hallelujah. Faith is the unseen. Now that they believe, they are ready to act. Kailangan ready to act. Ayan, muna tayo mula. Number 3 na. Last na tayo. Divided waters and dry ground. Divided waters in dry ground. Balikan natin yung text. Yan, verse 15 to 22. Yung text natin. Sinabi ni Yahweh kay Moses, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Egyptyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin ang mga Egyptyo, ang mga kawal ng paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalamang ng mga Egyptyo niyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli. Nagpaiwan. Ang sarap mga kapatid. Nandun ka na sa lapusan, yung anghel mo nandiyan pa sa likod mo. Nandito pa sa basurahan, yung anghel. Nagpatihuli sa kanila. Gayon din, ang haliging ulap. Grabe na, dami na pala, hindi lang anghel. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. O, gwardyado ka na. O, paano kayo mabibiktima ng mga kalaban? At lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Bakit di makalapit? Dahil God is in control. Diba? Kaya mga kapatid, ito lang ang sikreto. Manatili ka sa Panginoon, sigurado na hindi makakalapit sa iyo ang kaaway. Hindi makakalapit sa iyo ang malaking problema. Bagkos tutulungan ka pa ng Panginoon. Amen? Amen. Go forward. Seem a contradiction. We cannot move forward until we stand still. Di ka makakamove forward until we stand still. Trusting God, they could now move ahead. Hebrew 11:29. Oh, tingnan natin mga kapatid. Sa Hebrew 11 29. Tayo natin. Hebrew 11:29. Aside po dito mga kapatid. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula
nawari sa tuyong lupa. Ngunit, nang tumawid ang mga tag-Ehipto, sila ay nalunod. Di ba? Sinabi sa Hebrew, sa New Testament. Bakit sila katawid? Dahil sa pananalig sa Diyos. Pero tingnan mga kapatid, yung leader, si Moses, yung kinakausap lagi ng Diyos, hindi yung mga Israelita. Dahil yung mga Israelita doon, titikas ang ulo yung iba. Si Moses ang kinakausap ng Diyos. Diba? Kaya, nakatawid sila. Parang ganito rin. Pag sinabi ko na itong gawain natin, sa sunod na statutory holiday, akit tayo doon sa sundok, papuntang simenteryo. Hindi na naman sila sasama. Ibig sabihin, pinatitigas talaga sila ng Diyos. Patitigas itong mga ito. Kasi, unang-una, tatakutin ko, ay, pupunta si pastor sa sementeryo. Di ba? Sasabihin ko naman susunod, hiking tayo susunod. Pupunta tayo sa Buddha's Park. Yan. Dami talaga. Alam mga kapatid, si Satanas, overtime na yun eh. Overtime na yun. Hindi lang itong church na ito, hindi lang lahat ng church, talagang napakahirap pasunurin yung mga miyembro. Di ba sabi ko sabi ko, May 15. Total yung May 1 sa inyo, binigay ko na eh. May 15 doon tayo sa Central. Ha? Anniversary tayo. Ano sabi ng Panginoon? Patitigasin ko itong iba. Hindi ko papisiputin. Titignan ko lang kung magagalit si pastor. Ay, hindi naman ako nagalit. Di ba? Hindi naman ako nagagalit. Kahit mapatigas, kahit hindi ako magalit. Kasi ang magagalit siya ang Diyos. Sa akin, okay lang yun. Hindi ka sumunod. Ang mahalaga doon, ginagampanan ko yung tungkulin ko tulad ni Moses. Nasabi ni Moses, itapat mo ang baston. Huwag tungkod, tapat mo. Yun lang ang ginagawa ko eh. Nananalangin ako, Panginoon, pagpalain mo po si Sister Sien. Yan ang sabi ko eh. Dahil siya ay mag-live ngayon. Di ba? Pagpalain mo, Panginoon, ang aking mga kapatid. Si Lord ang nag-approve noon eh. Si Lord nag-approve kung talagang ikaw ay pagpapalain. Ginagamit lang naman ako bilang instrument eh. Di ba? So, anong karapatan ko magalit sa inyo? Ay, hindi naman ako nagpapasweldo sa inyo. Hindi kaya ng world talaga. Yung world, mga senador, mga congressman, dyan sa local na yan, mga bayan. Pinapasweldo yan, kaya masisipag yan. Dito kaya may sweldo ba kayo pumunta? Wala, di ba? May karapatan kayong umalis. May karapatan kayong manatili. Ganun yun. So, sana ko kukuha ng lakas sa Panginoon. Lord, ang sabi mo, Panginoon, tatawid kami sa pulang dagat. Tapos ngayon, tingnan mo ngayon, anong ginawa sa akin? Sinisiri mo na ako, huwag ka mag-alala, ipapatuklaw ko sila sa ahas. Ang dami pinatuklaw sa ahas ng mga Israelita, yung mga reklamador, si Kore, nakatayo lang sa lupa, bumukas ang lupa, libing na buhay. Bakit? Dahil salita ng salita doon kay kay Moses at kay Aaron. Salita ng masama. Kaya kayo, pag nagsalita kayo, kahit sa isip lang, ang tagal ni pastor, gutom na ako, tagal magsalita ni pastor. Di mo alam, nagkakasala ka na doon. Bakit? Kasi alam ng Diyos yun. Ang salita ng Diyos ay magtabak, parang tabak na magkabila italim. Kabila italim yan. Wala kang ligtas dyan eh. Maririnig mo, iniisip mo pa lang na si pastor napakayabang, alam na ng Diyos yun na iniisip mo. Ang yabang talaga ito, kalbo na ito. Kahit ikaw na nanonood sa live, pag sila mo, ang yabang itong kalbo na ito, nagkakasala ka na yan, kailangan mo humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad, nagkakasala ka na yan, dahil ang yabang naman ito, dahil ang sinuturo ko, katotohanan. John 8:32, you shall know the truth, and the truth will set you free. Ngayon, kung ang pastor mo ngayon, nilagyan ng busal yung bibig, hindi may bukas yung katotohanan. Sabi ko, baka umalis siya, baka tamaan siya, mawala na naman akong member, mawala na ako ng isang nagikapo. Baka. Kaya control ko ito, hindi ko sabi ng katotohanan. Ang sabihin ko lang, alam mo, ang Panginoon na parito, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believed in Him shall not perish, but have an everlasting life. Pag ganyan ang aral mo, tumigil ka na ng maaral. Di ba? Ang pangaral ganito, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life.
Huwag mo i-control. Hayaan mo yung mga miyembro na mag-ano sila. Ay, sabi ko nga umalis. Oh, basta katotohanan sila. Ang naglalagay sa church ng miyembro ay ang Diyos din, hindi ang pastor. Ano po magagawa ng pastor kung ayaw naman bigyan ng miyembro? Oh, kaya maraming church pastor, yung mga tambay, bakit? Kasi ayaw bigyan ng miyembro, kasi ayaw niya sabihin ang katotohanan. Ayaw niya ibukas yung katotohanan. Sinabi na nga na, iunatin mo yung baston. Yung tungkod, iunat mo. Oh. Sumunod ka lang. Di ba? Sinabi ng Panginoon sa akin, sumunod ka lang. Oh, sabi ko niya, alas 6 pa lang. Sabi ko, susunod ako sa Panginoon. Nagpray na ako. Naligo na ako. Naglagay na ako ng tent. Wala pang tao rito. Ako lang mag-isa. Oh. Iyon ba'y paglilingkod sa Panginoon? Paglilingkod sa Panginoon yon. Hindi ako nakikita ng mga miyembro ko, pero nakikita ako ng Diyos. Ang pinakamasarap mga kapatid, na pananampalataya, yung gumagawa ka na hindi nakikita. Amen. Ang sabi ng Panginoon, kung mag-aabuloy kayo, gamitin yung kaliwa, huwag niyo ipaalam sa kanan. O, di ba? Nag-abuloy yan. Nag-abuloy si Teribilin. Di ba? Nag-bigay si Teribilin. 1,000. Hindi niyo malalaman yun. Yan ang tamang pananampalataya. Kasi kung, ay, nagbigay ako 1,000 na, nasaan na kaya? Parang hindi lata sumama sa bilangan. No. Pag yunong ka, hindi pa papalain yung binigay niya. Bakit hinahanap niya eh? Nasaan kayo? Nasaan na yung 1,000? O, di ba? Ganun yun. Pag nagbigay ka sa Panginoon, huwag mo nang hanapin. Bakit? Ang Diyos ang bahala doon. Ang Panginoon ay napakayaman. Hindi niya kailangan ng pera mo. Bakit? Ang kailangan ng Panginoon ang pagsunod mo. Hindi kailangan ng Diyos. Napakayaman ng Diyos eh. God who is more than enough. More than enough, mga kapatid. Hindi ka makakalakad sa tuyong lupa, tulad dito. Hindi ka makakalakad sa tuyong lupa kung hindi ka makakasunod sa gusto ng Diyos. Hallelujah. So the cloud that lead them confused their enemies. Na-confuse yung enemies. Verse 19 to 20. Oh, tingnan natin. Malapit tayo makabili ng ano, ng verse 19. Verse 19 to 20. Last na verse na pala ito. Last na natin ito. Verse 19 to 20. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay sa mga Israelita ay nagpatihuli sa kanila. Gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Egyptyo. At lumatag ang kadiliman. Dumating ang gabi at ang mga Egyptyo ay di makalapit sa mga Israelita. Ganon din mangyayari mga kapatid sa iyo. Ikaw na nanonood ngayon, may malaki kang problema, napakalaking problema. Manampalataya ka sa Panginoon. Amen. Sabihin mo na ngayon sa Panginoon, Lord, narinig kong mensahe ito. Gusto kong gawin ko ito nga, manalangin ka na sa Panginoon. Pero yung panalangin na talagang totoo, baka nanalangin ka, mananalangin ako ngayon. Pag naging uncertain ako, hindi na ako babalik. Bubulahin ko lang ang Panginoon. Maraming Kristiyanong ganun eh. Binubula lang ang Panginoon. Ilan na nakaunsiling ko? Pag alis sa Pilipinas, nakausap ko sa agency, sa TISDA. Basta ako makarating sa Hong Kong, talagang ibibigay mo para sa Diyos. At maglilingkod ako. Paano ko ibibigay? Hindi nga naglingkod eh. O di ba? Dumating sa kong hinahanap ko, saan na kaya siya? Maganda yun saan na kaya siya? O yung isa naman eh, maputi yun. Yung isa naman maitim. Nasaan na kaya siya? Yung mga pangako nila na, maglilingkod ako sa Panginoon, ibibagi ko sa para sa Diyos. Hindi nga nagpakita na eh. Di ba? Huwag niyong gagawin yun, kayo mga nanonood. Gusto mo makapag-abroad? Ngayon mismo, papayagan ka ng Panginoon mag-abroad. Kung gusto mo. Pero isang usapan, manampalataya ka. Yung totoo talaga, yung totoo. Sasabihin mo, Panginoon, gusto ko makapag-abroad din dahil gusto ko mabigyan ng magandang kinabukasan yung aking anak, makapag-aral siya ng magandang pag-aaral, matulugan ko sila, aking asawa. Isabihin mo talaga sa Panginoon, ibukas mo, be specific. Hindi yung
nangangako ka lang. Pagdating dito wala na. Yun mga kapatid, ang sabi ko doon sa mga na-counseling ko, sabi ko, umikat tayo sa Panginoon, tapos ibalik mo yung pangako sa Panginoon. Gawin mo talaga pag nangako sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo gagawa, huwag ka na mangako. Dahil magagalit siya ang Panginoon. Delikado yun, mga kapatid. Kasi ang Diyos ay buhay God is alive. Buhay ang Diyos. Nararamdaman kong buhay ang Diyos Bakit? Bakit kayo nandiyan dyan? Nakaupo pa rin. O, di ba? Nakikinig, salita ng Diyos. Kaya buhay ang Diyos Dahil, siyempre isipin nyo kung talagang patay ang Diyos, kung isipin nyo, bakit akong magkikinig sa Kanya? Manatili dito. Pwede naman akong umupa muna ng isang karton doon at pulit-pulitin ko yung karton, ilakad doon sa sentral. O, umupo, tapos may sandalan ako. O, tapos dala ko ng isang unan, nagyaan ako doon. Bakit ako makikinig sa Kanya? Di ba? Kaya po yung Diyos sa atin, bakit? Kasi sa milyon-milyong tao ngayon, kayo pinili ng Diyos. Pinili kayo ng Diyos na makinig ng salita ng Diyos. Kaya ang payo ko lang sa inyo, huwag kayo tumingin sa lahat na nakapaligid, yung mga distraction na yun. Ang tingnan nyo ngayon, yung naririnig nyo ngayon, at yung nagkakaroon kayo ng conviction sa puso. Amen. Ba? Buhay pa ba kayo mga kapatid? Amen. O, tapos na tayo. When Moses lifted his rod, the wind obeyed. Sumunod yung hangin. Yun mo yan. Itong hangin naman ito, bakit di sumusunod? Lagi na lang umiikot. O, di ba? Sabi dito, a strong east wind divided the waters. The people walked through on dry land. The gospel in the deliverance of Israel from Egypt. The Passover speaks of the death of Christ. Speaks of the death of Christ. Sabi dito, the open Red Sea speaks of His resurrection. Resurrection. Yan, pag-open ng Red Sea. Na-resurrect sila. Yan, ganun ka rin kapatid. Kung sa buhay mo yun ang salita ng Diyos. Pag maintindihan. Kaya lang, di mo maunawaan yung preaching ngayon Nanonood ka lang, titignan mo kung ano sinasabi ko. Di mo maunawaan yung kung hindi ka hingi sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Panginoon, ask and it will be given unto you. Humingi ka. Ikaw tatanggap. Humingi ka sa Panginoon, Lord, give me a wisdom. Na maunawaan ko sinabi ni Pastor. Bakit parang nakakalimutan ko na? Diba? Nakaupo ka, hawak ka mong cellphone, nakikinig ka lang, pero hindi ka bibigyan ng wisdom ng Panginoon kung di mo hingin. So ask. Sabihin mo, Panginoon, gusto ko maintindihan yun. Gusto ko rin manatiling sa Panginoon. Gusto ko rin maging Kristiyano. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tayo lang mga kapatid. Alam ko naman, kayo ay nananabik na sa ating katapusan.